Magandang umaga po sa inyong lahat na narito sa simbahan ng Quiapo, ang ating Minor Basilica National Shrine ni Jesus Nazareno, gayon din ang ating mga kababayan from all over the Philippines at mga kababayan kadeboto natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang simbahan po natin ay punong-puno. Unusually, ganito karami, bagamat ngayon ay alas 5 ng umaga, dahil alam natin, ng araw ng Huwebes ng umaga ay Thursday. May konting kainan, handaan tayo para sa ating mga kababayan. Ang tanong, kayo po ba ay makasalanan o matuwid? Ulitin ko. Kayo po ba ay makasalanan na tao o matuwid? Kayo po ba ay mayaman o mahirap? Kayo po ba ay nakatapos sa pag-aaral o hindi? Alam po ninyo, napakabilis po natin, no? Napakabilis po nating sukatin ang tao. Maaaring sukatin ang mga taong nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng ating pagkilatis o pagtingin, nalalaman natin kung sino ang masama at mabuti. Sabi natin, pag madumi ang damit, nako, hold-upper yan. Kapag nakabarong, ay nako, edukado yan. Mabuting tao yan. Napakadali, ano? Kapag mabango, mayaman yan. Kapag hindi mabango, alaws goli yan. Napakabilis po nating kategoryahan ang bawat isa. Ang ebanghelyo po natin ay tila nagsasabi o naglalarawan kung sino nga ba talaga ang makasalanan at kung sino ang matuwid. Sa ebanghelyo, ating natunghayan, sa unang bahagi nito, na si Jesus ay nakikisalamuha sa mga taong itinuturing ng lipunan nung panahon na iyon na mga makasalanan. Yung mga ketongin, makasalanan yan. Mga tax collector, mga Samaritano, makasalanan yan. Tama po? So yun ang kritisismo ng mga taong nasa mataas na antas ng buhay. Bakit nakakikisalamuha yung Jesus na iyan sa mga makasalanan? Diba sabing ganon? Kaya sinimulan niya na sabihin yung talinhaga. Talinhaga ng nawawalang tupa. Anong sabi doon? Kung isang tao daw may 100 tupa, kapag nawala yung isa, iiwan niya yung 99, hahanapin niya yung nag-iisa. At pag ito ay nakita niya, tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, sila ay magkakaroon ng malaking pagdiriwang at pagsasalo-salo. Bakit? Dahil ang sabi niya, makipagdiwang kayo sa akin, makipagsaya kayo sa akin, dahil yung nawawala kong isang tupa ay aking natagpuan. Tama po. Pero may problema po sa panahon ngayon na ito. Pagaya ng nabanggit ginawa natin kanina, ay minsan ang nawawalang tupa, ang nawawalang tupa na sinasabi ay yung mga tao na akala nila edukado sila, matino sila, mabuti sila, mabait sila, mabango sila. Ulitin ko po. Ang problema po sa panahon ngayon, ang tunay na nawawalang tupa ay hindi naman yung mga mahihirap. Hindi naman yung mga alaws goli. Yung mga kulang sa edukasyon, mga hindi nakapagtapos. Sa panahon po ngayon, ang talagang kung titignan natin at gagamitin natin yung mata ng Diyos at paningin ng Diyos, ang tunay na nawawalang tupa ay yung mga marurunong, magagaling. At sabihin natin,
yung mga may kaya. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero yung may kaya. Ang problema ng Pilipinas ay hindi po nagmumula sa mga mahihirap. Ang dami kasing mahihirap eh. Yun ang lagi, no? Laging bukang bibigyan eh. Ang problema sa Pilipinas, napakadaming mahihirap. I don't think that's the problem. Kung titingnan natin maigi ang Ebanghelyo, ang problema ng Pilipinas ay yung may kaya. Yung may impluwensya. Yung marurunong. Tingnan niyo po yung unang bahagi ng Ebanghelyo, mapapagtanto po ninyo. Ano sabi dito? Nung panahon na iyon, ang mga publikano at makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. O, pakinggan niyo po itong susunod. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseyo at mga Eskriba. Maging nung panahon ni Jesus, yung mga taong pakiramdam nila, api sila, mababa sila, yung mga taong pakiramdam nila ay sila ay basura lamang at mahirap, sila pa yung lumalapit kay Jesus para makinig. Yung mga marurunong, yung mga may impluwensya, yung may kapangyarihan, kagaya ng mga eskriba at mga Pariseyo na binabanggit dito, nagbubulong-bulungan. No? Pinupuna si Jesus. Pinupuna si Jesus. O hindi po ba? Sa panahon ngayon, hindi natin pwedeng isisi lagi sa mga mahihirap. Dahil kung ating pagkakalimi-limiin at pag-aaralan, kaya naman dumami ang mahihirap dahil din maraming nag-abuso ng mga may kaya. Now, we'll go beyond that, above hirap at yaman. Puntahan po natin yung ating kalooban. Yun naman talaga ang sukatan talaga. No? Hindi yung laman ng bulsa, kung hindi ang laman ng puso at kalooban. Marahil po itong Ebanghelyo ay paanyaya sa ating lahat. Lalo na doon sa mga nag-aakala o inaakala nilang sila ay matuwid na suriin ang ating sarili. Yung mga inaakala at naniniwala na sila ay mabait, ay maaaring tanungin ng sarili, baka naman kasi, ang pinatutungkulan ng Ebanghelyo na mga nawawalang tupa ay tayo rin. Minsan sinabi ng Panginoong Jesus, ang mata daw ang nagbibigay liwanag sa buong katawan. Kapag ang mata malinaw, makikita niya ang buong katawan, ang sabi ni Jesus. Pero ang sabi niya, ito babala. Pero, dun sa mga tao na yung inaakala nila, naliwanag nila ay kadiliman pala, ito na ang pinaka-nakahahabag na kalagayan. Kapag ang isang tao inaakala niyang matuwid siya, yung pala ay masama pala, yun na po ang nakatatakot ayon sa Panginoon. Kaya marahil, lampasan natin yung hirap at yaman, yung material na bagay. Ang higit na pinatutungkalan ng Panginoon, mayaman ka man o mahirap, tanungin natin ang ating sarili. Baka naman tayo yung nawawalang tupa na hinahanap ng Diyos. Baka naman tayo yung nawalay sa Kanyang kawan. Baka naman tayo yung nagsariling daan at humiwalay sa kawan ng Diyos. Huwag tayong mag-alala at umamin. Huwag tayong matakot na umamin na tayo ay isang nawawalang tupa. Bakit? Dahil tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Ang langit, ang mga anghel ay higit na magdiriwang kapag ang isang tao ay nagpakumbaba, inamin na siya ay nawawalang tupa at bumalik sa kanyang pastol sa ating mahal na poong Jesus Nazareno.